In this video, another loan po yung i-share ko sa inyo, which is nag-offer siya ng instant loan offer at marami nang nakapag-loan dito, so nakakakuta. Well, don't worry, hindi sila nanghihingi ng kahit anong income proof at napakadali lang pong mag-apply dito. Basta i-ready lang natin yung ating mobile phone number, ang ating ID, government ID na ipapakita ko sa inyo mamaya na limited lang yung ID na kinakailangan nila, pero at least dapat meron kang ganun if ever willing kang mag-loan dito. And don't worry, not auto disbursement naman po siya, so we have the right to choose pa din kung gusto natin mag-loan dito. Well, anyways, itong loan na pala na ito is hindi na talaga siya bago. So, na-release siya last year lang, last 2025, and familiar na siya sa akin. Actually, may attempt na akong subukan siya last year. Hindi ko lang siya tinuloy at akala ko kasi flyby na itong loan app na ito, which is itong si Dolo Loan App. O, diba familiar siya sa inyo? Kasi nga naman, visible na visible to sa Facebook man, sa IG man. Visible na visible yung ads niya, guys, sa ating mga social media accounts. Sabi ko, taray ng loan app na ito, no, lumalaban sa buhay. This time naman, nakita ko siya sa akin, Facebook na naman. Then, kinili ko yung install. And then, nag-direct po ako sa aking App Store or sa iOS. Dito po siya madadownload muna. For now. Hindi ko lang kung mag-available din siya sa Google Play Store kasi ganoon naman, nagtatawiran lang tong dalawang to eh. Well, anyway, before I start, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored and this is just based on my personal experience. So, gusto kong i-share sa inyo para mabigyan kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this loan app na nagngangalang ang Dolo Loan. Well, nakalagay dito, no, na ang provider daw niya ay si Dolores Macatao Lending Corporation. Kaya pala siya Dolo Loan kasi from the Dolores itself, no. So, yun yung pagkakaintindi ko. Well, under kasi ng privacy policy po nila, no, makikita natin dito yung lender information na nakalagay dito. Si Dolo Loan App daw is a legitimate lending services backed by Pera 247 Lending Corporation, which is yun yung may SEC registration. So, kung hahanapin kasi natin si Dolores Lending Corporation, no, sa SEC website, hindi natin siya makita doon. So, in short po, si Pera 247 Lending Corporation, nag-a-act po siya as the lender for the loan services facilitated through the Dolo Loan App. So, kung hahanapin po natin si Pera 247 Lending Corporation, the list of recorded online lending platform under ng SEC website is nandoon siya. Legit po siyang nakaregister. So, legit, nakaregister. Pero ang tanong dito, okay ba yung kanyang pautang? Okay ba yung interest rate niya? Yung loan terms niya? Hindi ba siya nang haharas? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. So, anyways, if ever di nyo pa siya nasubukan, panoorin nyo muna yung video before trying para po may idea kayo. So, kapag dinownload po natin yung app, no, kapag open natin, no, agad-agad bumungad sa atin dito yung ating phone number do na kailangan natin i-enter, and then after po natin ma-enter yan, magpapadala sila sa atin ng verification code. At ang nagpadala sa akin ay si Wewe Cash, which is, guys, siya yung may dala ng OTP na ito or code na ito na i-enter ko dito. Well, after po nito, check lang natin tong privacy policy nila and then sign in tayo. And then dito, guys, no, sabi niya dito, nagpapautang daw siya up to 36,000 pesos. But doesn't guarantee to ha, na ito talaga yung full amount na ipapaloan niya sa atin. Of course, subject for evaluation po ito. So, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik dito. Click na agad natin tong apply now. So, bumungad agad sa atin yung identity information po natin. And specifically, kung ano na dito is our ID type. For you to have an idea kung ano-ano yung mga IDs na kinakailangan nila, ito yung mga yun. Ito yung sinasabi ko sa na limited lang siya. Wala nga si PhilHealth dito eh. Wala kang national ID dito. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga IDs po na kinakailangan po nila dito. Pinili ko lang po yung aking voter's ID and then dito po, i-input natin yung ating ID number. And ipipicturean din po natin yung ating ID, of course. And then after po natin na picturean, manually fill up po natin yung ating full name, date of birth, gender. And then dito sa baba, kailangan din po natin fill upan yung ating religion, educational level, marital status, residences or addresses po natin, ano, and then email. After po nito, kapag po na-kompleto na natin siyang ma-fill upan, so proceed tayo sa next step, which is the occupation information or the work information po ito. Well, dito na, ipapakita ko sa inyo yung mga occupation or mga occupation type or industry po na meron sila dito. And guys, tingnan nyo to. Sa under ng occupation, ito lang yung choices. So, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko dito. Kasi hindi naman ako employed. So, hindi ko na masyado in-stress yung sarili ko. Kasi kahit anong piliin mo dito, hindi naman sila nanghihingi ng kahit anong income proof. Ang pinili ko lang dito is temporary contract worker. Kahit hindi
naman kasi walang ibang choice eh. And then dito sa occupation type, so sa portion na ito, ang dali lang mamili. Meron na dito yung private owners, office worker, freelance. So ano yung mga freelance na yun at yung retired, unemployed housewife, student. Pinili ko dito si unemployed housewife. Yan lang yung pinili ko, di ba? And then under ng industry, si housewife lang din yung pinili ko dito. So wala kayo kung anong piliin nyo kasi sabi ko nga sa inyo, wala naman siyang hinihingi na kahit anong income proof. So anything po na piliin natin, ma-fill upan lang talaga natin. Kahit naman tayo ay unemployed housewife, walang hihingi pa rin sila ng income level, company name, address ng company natin. Kailangan pa rin. So anyways, kapag na-provide po natin yan, ang next po natin is the contact information or the character references po. So dito guys, dalawa lang po yung hinihingi nila. Which is ito po ay magdadirect sa ating phone book list, hindi siya manually fill up. So we must be ready. And then after po pala nito, move on tayo sa next step, which is the bank card information or the withdrawal information po ito. So pipili lang tayo either bank or e-wallet ba. So dito po ang pinili ko lang is GCash, and then of course kailangan natin fill upan yung ating GCash account para if ever na willing tayo na mag-loan dito nila yung isi-send. Well, after po pala nito, kung okay na siya, next tayo, which is the selfie verification. Dito na pala yon sa dulo. Then after po nito, hindi pinag-isipan, system generated, meron tayong loan offer, instant loan offer of 3,000 pesos. Don't worry, very transparent naman si Dolo Loan, na hindi natin siya buong matatanggap. Kalagay dito 3,000 po yung aking loan amount, pero yung ma-receive ko na lang daw sa 3,000 na loan amount na yun is 1,650. At ang service fee po na ibabawas nila is 1,350. Iba pa po si service fee sa daily interest rate po nila. Nakalagay po dito na yung loan duration niya is 120 days. So hindi po malinaw kung itong 120 days na to, ilang installment term to. Kasi usually po, sa unang pagbabayad natin dito is within 7 days to pay. And then itong pang 120 days na sinasabi niya daw, is usually na-waive siya. Well, anyways, kung kukomputin ko kasi yung binawas niya sa atin bago natin ma-receive yung ating loan amount na 1,650 na lang, lumalabas po yung kikitain nila sa atin is 45% of our loan amount. So what if 7 days to pay lang to? Grabe almost 50% hindi siya buong matatanggap. Kasi ganito, sinilip ko yung ratings and reviews po nito ni Dolo Loan. So may nakalagay dito na this is okay, but the sickness behind this fast approval loan is that they really harass people, o may harassment na nagaganap. 7 days for repayment. Ito na yon, and they have put big interest in it. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga siya 120 days to pay. Well, dito nakalagay din, nung January 29 lang to, nag-comment, and will not recommend this app daw kasi the service fee is almost half of the amount, which is true, diba sinabi ko sa inyo, 45% of our loan amount. Ganun na ganun din sa akin, sa na-approve sa akin for 3,000, service fee is almost 1,500. You can get 1,500 lang daw. And then yung agent daw nila is mga rude daw. So ito yung base sa kanila, hindi to base sa akin. So nagbabasa lang ako dito para lang may idea kayo na may mga nakakautang talaga. Kaya ako na sabi may nakakautang kasi may nahahalas. Hindi ka naman nahahalasin kung wala kang utang, di ba? Kaya for me, ang take ko dito, of course, I cannot recommend this one. Kahit di ko siya na loan pa. Pero kung makikita mo yung figure niya kasi, ayoko kasi yung hindi buong matatanggap at ayoko rin ng 7 days to pay lang. Kaya kayo pag-isipan yung mabuti ha. Hindi rin man biro yung ganitong halaga lang din na matatanggap po natin. Yun lang naman concern ko, hindi siya buong matatanggap and then 7 days to pay. Ayoko ng ganon. Pero wala akong magagawa kung gusto niyo pa rin siyang itry, At least nabigyan ko kayo ng tamang expectation. Wala na sino nakapag-try dito kay Dolo Loan kasi nga last year pa siya na-release. So possible marami na nakapag-try pa, kay comment down below po dahil existing pa rin siya hanggang ngayon. Don't worry, palagi naman po mag-a-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!